Isang malakas na yumanig ang gumising sa diwa ni Isabela Valderrama. Hindi ito ang marahang ugoy ng eroplano na sanay na siya. Ito ay isang marahas na pag-alog, isang pag-angal mula sa pinakaloob-looban ng bakal na ibon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sinundan iyon ng isang tunog na nakakabingi, isang tunog ng metal na kumikis-kis sa kapwa metal. "Ma'am, we have an engine failure. I repeat, engine failure. We need to make an emergency landing." Ang boses ng piloto sa intercom ay pilit na pinapakalma, ngunit hindi maitago ang bahagyang panginginig. Hindi takot ang unang naramdaman ni Isabela, kundi inis. Isang matinding pagkainis na kumalat sa kanyang sistema na parang lason. Tiningnan niya ang kanyang Patek Philippe na relo. Huli na siya ng 15 minuto sa pinakamahalagang pagpupulong ng taon sa Cebu. Isang deal na magpapasok ng bilyon-bilyon sa Valderrama Holdings. At ngayon ito, isang aberya. Naramdaman niya ang mabilis na pagbaba ng eroplano. Sa bintana, nakita niya ang isang airstrip na mabilis na lumalapit. Subic. Kilala niya ang lugar. Isang sementeryo ng mga luma at abandonadong pasilidad. Malayo sa kabihasnan na kinagisnan niya. Nang lumapag ang eroplano na may kasamang malakas na kalabog at nakakabinging langit-ngit ng mga gulong, huminga lamang ng malalim si Isabela. Habang ang kanyang assistant na si Ana ay nanginginig sa takot sa upuan sa tapat niya, si Isabela ay abala na sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. "Ana," malamig niyang sabi, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. "Huwag kang umupo lang dyan. Hanapin mo ang pinakamagaling na mekaniko sa lugar na ito. Hindi yung magaling lang, ang pinakamagaling. Mayroon kang 1 oras." "Yes, ma'am," sagot ni Ana. Nanginginig pa rin. Lumipas ang halos 1 oras ng matinding tensyon. Ang mga inhinyero na lulan ng eroplano ay sumuko na. Isang bagay daw sa turbine matrix na hindi nila kayang ayusin gamit ang mga dalang kagamitan. Habang nag-aalab ang kanyang galit, bumukas ang pinto ng eroplano. Pumasok si Ana, kasunod ang isang lalaki. At sa pagpasok ng lalaking iyon, tila ba bumagal ang lahat para kay Isabela. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa hindi makapaniwalang pagkadismaya. Ang lalaki ay nakasuot ng kupas na asul na t-shirt na may mantsa ng grasa sa balikat. Ang kanyang maong ay may butas sa tuhod at ang kanyang mga braso, bagamat matipuno, ay puno ng mga gasgas at dumi. May dala siyang isang luma at kinakalawang na toolbox. At ang amoy niya, isang pinaghalong amoy ng langis, pawis at bakal. Ito na ba yon? Ito na ang pinakamagaling? Napataas ang kilay ni Isabela. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa at ang kanyang mga mata ay hindi nagtago ng kanyang pangmamata. "Ma'am Isabela, siya po si Marco Reyes," pakilala ni Ana. Hindi sumagot si Isabela. Tumingin lang siya kay Marco na para bang isa itong nakakadiring insekto na naligaw sa kanyang mamahaling carpet. Si Marco, sa kabilang banda, ay tila hindi napansin ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay nakatuon agad sa nakaawang na panel ng makina sa gilid. Lumakad ito palapit. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Inilapag niya ang kanyang toolbox at sinimulang suriin ang makina. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga kawad at tubo na para bang mga pamilyar na kaibigan. "May turbine imbalance na dulot ng kontaminasyon sa fuel line," sabi ni Marco pagkaraan ng ilang sandali ng pagsusuri. Ang boses niya ay kalmado at malalim. Isang malaking kontradiksyon sa kanyang magulong itsura. Kailangang i-flush ang buong sistema at i-recalibrate ang injectors. Kung hindi, tuluyan ng masisira ang makina. Ang mga inhinyero ni Isabela ay nagkatinginan, tila ngayon lang narinig ang mga salitang yon. Ngunit hindi napahanga si Isabela. Ang kanyang pagdududa
ay lalo lamang lumaki. At paano mo naman nalaman yan? Sa ilang minuto lang ng pagtingin. Mataray niyang tanong. Lumingon si Marco sa kanya sa unang pagkakataon. At sa sandaling iyon, nakita ni Isabela ang mga mata nito. Kalmado, matalino, at may isang uri ng kumpiyansa na hindi niya inaasahan. Dahil ito po ang trabaho ko, ma'am. Simpleng sagot nito. Ngumisi si Isabela, isang ngisi na puno ng pangiinsulto. Lumapit siya, ang tunog ng kanyang mga stiletto ay umalingaw-ngaw sa sahig na metal. Talaga? Paano ko ipagkakatiwala ang isang eroplanong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa isang taong hindi man lang makabili ng malinis na uniforme? Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Nakita ni Isabela ang bahagyang pag-igting ng panga ni Marco. Ngunit hindi ito nagalit. Sa halip, tumayo ito ng tuwid at hinarap siya ng buong buo. Tiningnan siya nito, diretso sa mata. Ma'am, baka hindi niyo mapagkatiwalaan ang damit ko, pero kailangan niyong pagkatiwalaan ang mga kamay na ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na magaspang at may kalyo, may mga bakas ng itim na grasa sa ilalim ng mga kuko. Mayroon kayong 20 minuto para magdesisyon bago tuluyang mamatay ang makina na to. Isang salita lang ang binitawan ni Isabela. Sige. Malamig, maikli, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit para kay Marco, sapat na yon. Hindi niya kailangan ng tiwala ng babae. Ang kailangan niya lang ay ang kanyang pahintulot. Tumalikod siya at hindi na muling nagsalita. Ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Ang kanyang mundo ay lumiit. Nakasentro na lamang sa komplikadong makina sa kanyang harapan. Narinig niya ang alok na tulong mula sa mga inhinyero ni Isabela, mga lalaking nakaputing uniforme at may mga mamahaling kasangkapan. Umiling lang si Marco. Kaya ko na to, sabi niya. Hindi man lang sila tinitingnan. May pagmamalaki sa kanyang boses, ngunit mayroon ding isang uri ng pangangailangan, ang pangangailangang patunayan sa kanyang sarili. At sa babaeng may mapanuring mga mata, na siya ay higit pa sa kanyang maruming damit. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na hinusgahan nito, ay gumalaw na may sariling talino. Bawat pagpihit ng liyabe, bawat pagtanggal ng tornilyo, ay tila isang sayaw na sa ulado na niya. Sa bawat hawak niya sa metal, sa bawat dampi sa mga kawad, naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Anak, makinig ka sa makina. Kinakausap ka niyan. Sinasabi niya sa'yo kung saan ang masakit. Napapikit si Marco sandali. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang itay. Mas magaspang pa sa kanya, mas puno ng kalyo, pero ito ang mga kamay na nagtayo ng kanilang maliit na mundo. Ang mga kamay na yon ang nagturo sa kanya ng lahat. Sa loob ng kanyang isipan, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang ama. Ginagabayan ang bawat galaw niya. Ang pag-flush sa fuel line, ang maingat na pag-alis sa mga bara, ang maselang pag-recalibrate sa bawat injector. Ginawa niya ang lahat ng may di matatawarang focus. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Para sa kanya, ang ingay lang ng kanyang mga gamit at ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Hanggang sa naramdaman niya ito. Isang pakiramdam na pinapanood siya. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingala. Sa bintana ng eroplano, nakatayo ang anino ni Isabela Valderrama. Hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito dahil sa liwanag sa loob, pero alam niyang doon ito nakatingin. Nagmamasid, naghihintay. Siguro, naghihintay na magkamali siya. Ibinaba niya ang kanyang tingin at bumalik sa trabaho, pero may nag-iba. Ang presensya ng babae ay isang bigat sa hangin, isang hamon na kailangan niyang lampasan. Nang matapos niya ang lahat, pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang basahan mula sa kanyang bulsa. Walang anumang seremonya, walang pagyayabang. Lumapit siya sa intercom ng piloto. Subukan niyo ng paandarin. Nagkaroon ng isang segundo ng katahimikan.
na sinundan ng isang mahinang ugong. Unti-unti, lumakas ito hanggang sa naging isang malinis at matatag na tunog ng isang malusog na makina. Walang kalampag, walang panginginig. Perpekto. Bumukas ang pinto ng eroplano. Si Isabela mismo ang bumaba. Ang kanyang mukha ay hindi na gaanong nagpapakita ng paghamak, ngunit napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Ano na nga ulit ang problema? Tanong nito. Ang boses ay parang isang CEO na humihingi ng ulat. Simple lang po, ma'am. Paliwanag ni Marco. Pinipili ang mga salitang maiintindihan nito. Isipin niyo po na ang makina ay isang puso. Ang fuel line ang mga ugat. Kapag nagkaroon ng bara sa ugat, hindi makakadaloy ng maayos ang dugo at hihina ang puso. Tinanggal ko lang po ang bara. Tumingin si Isabela sa kanya at sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi paghanga, marahil. Siguro ay respeto. O baka naman kinikilala lang nito ang isang mahusay na trabaho. Magkano? Tanong ulit nito. Kahit magkano na lang pong galing sa inyo, ma'am, sagot ni Marco. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Siguro dahil sa sandaling iyon, ang makita lang na gumana ulit ang makina ay sapat ng kabayaran. Ilang segundo itong hindi nagsalita. Pagkatapos, may kinuha ito mula sa kanyang mamahaling bag. Hindi pera. Isang maliit na puting card. Inabot nito sa kanya. Hindi pera ang ibibigay ko sa'yo. Mas maganda pa dyan. Nag-aalinlangan na kinuha ni Marco ang business card. Nakaukit doon, sa gintong letra ang pangalan. Isabela Valderrama, CEO, Valderrama Holdings Inc. Gusto kong magtrabaho ka para sa Valderrama Holdings, diretsong sabi ni Isabela. Hindi bilang isang ordinaryong mekaniko. Gusto kong pamunuan mo ang buong maintenance division ng aming air fleet. Magsimula ka bukas. Natigilan si Marco. Ang mga salita ay tila hindi nag-sink in sa kanyang isipan mula sa pagiging isang hamak na mekaniko sa Subic. Ngayon ay inaalok siya ng isang posisyon na hindi niya pinangarap. Bukas na? Yun lang ang nasabi niya. Ayoko sa lahat ang mabagal na tao, Mr. Reyes, sabi ni Isabela, at sa unang pagkakataon, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Magkita tayo sa Valderrama Tower sa BGC, alas 8 ng umaga. Tumalikod na ito at pumasok sa eroplano. Hindi na naghintay ng kanyang sagot. Naiwan si Marco na nakatayo roon, hawak ang maliit na piraso ng karton na tila naglalaman ng kanyang buong kinabukasan. Tiningnan niya ang papalayong eroplano. Ang tunog ng makinang inayos niya ay parang musika sa kanyang pandinig. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit at magulong talyer, inilapag niya ang business card sa ibabaw ng isang lumang blueprint ng kanyang ama. Ang makinang na puting card ay isang kakaibang tanawin sa gitna ng mga kinakalawang na piyesa at mantsa ng langis. Ito na ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Ang pagkakataong maiahon ang pangalan ng kanilang pamilya, ang patunayan ang halaga ng legasya ng kanyang ama. Pero habang tinititigan niya ang pangalang Valderrama Holdings, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na ang pagpasok sa mundo ni Isabela Valderrama ay hindi lang pag-abot sa pangarap. Ito rin ay pagpasok sa isang mundo na puno ng mga panganib na hindi pa niya naiintindihan. Ang Valderrama Tower ay ang kaharian ni Isabela. Mula sa kanyang opisina, sa pinakamataas na palapag, tanaw niya ang buong Bonifacio Global City. Ang bawat salamin, bawat piraso ng bakal, bawat empleyadong naglalakad sa marmol na sahig sa ibaba ay pag-aari niya. Ang lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay sumusunod sa kanyang mga patakaran. Ngunit kaninang umaga, may isang bagay na wala sa lugar. Sa monitor sa kanyang mesa, pinanood niya ang pagdating ni Marco Reyes sa lobby. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na polo shirt na ipinares sa malinis, ngunit halatang luma ng maong.
Sa gitna ng dagat ng mga lalaking naka-suit and tie at mga babaeng naka-blazer at pencil skirt, si Marco ay parang isang bato sa gitna ng ilog. Matatag, hindi natitinag. Ngunit kitang-kita na hindi siya kabilang doon. Nakita ni Isabela kung paano siya tiningnan ng mga gwardiya, kung paano siya pinagbulungan ng mga empleyado habang naglalakad siya patungo sa elevator. Ngunit si Marco ay tila walang pakialam. Ang kanyang mga mata ay diretso lang ang tingin. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Walang bakas ng pagkailang o hiya. Ilang minuto pa, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pasok! Pumasok si Marco. Kasunod ang kanyang assistant na si Ana. Sa loob ng malawak at minimalist niyang opisina, mas lalo pang lumitaw ang pagiging simple ni Marco. Ma'am, Mr. Reyes is here. Anunsyo ni Ana. Tumango si Isabela. Salamat, Ana. Pumasok ka na, Victor. Mula sa isang pinto sa gilid na kumokonekta sa katabing opisina, lumabas si Victor Cruz, ang kanyang Chief Operating Officer. Si Victor ang perpektong ehemplo ng isang corporate executive, matikas sa kanyang Italian suit, ang buhok ay maayos na nakasgel, at may isang ngiti sa labi na kasingkinang ng kanyang mamahaling sapatos. Siya ang kabaligtaran ni Marco sa lahat ng aspeto. So ito na pala ang alamat ng Subic, bati ni Victor. Inilahad ang kamay kay Marco. Ang boses niya ay malambing, ngunit naramdaman ni Isabela ang matalas na pangungutya sa ilalim nito. Tinanggap ni Marco ang kamay. Marco Reyes po. Victor Cruz. Ngumiti si Victor. Welcome sa Valderrama Holdings. Nang bitawan ni Victor ang kamay ni Marco, nakita ni Isabela ang isang maliit, ngunit makahulugang kilos. Gamit ang kanyang hinlalaki at hintuturo, bahagya nitong pinunasan ng kanyang palad sa mamahalin niyang pantalon. Isang kilos na mabilis, halos hindi mahahalata. Ngunit para kay Isabela, ito ay kasing lakas ng isang sigaw. Isang sigaw ng pandidiri. Hindi ito pinansin ni Marco o marahil ay pinili niyang huwag pansinin. Belle, sabi ni Victor, bumaling sa kanya, naipaliwanag ko na kay Mr. Reyes ang magiging responsibilidad niya. Ngunit bago ang lahat, may isang maliit na pagsubok lang tayong kailangang malampasan. Tumingin si Isabela kay Victor, naghihintay. Alam niya ang mga laro ng lalaking ito. Ang automated hangar natin sa Pasay ay halos 1 buwan nang may problema. Patuloy ni Victor. Ang pinakamagagaling nating mga consultant mula sa Germany ay hindi mahanap ang depekto. Kung talagang kasing galing si Mr. Reyes tulad ng sinasabi mo, siguro naman ay kaya niya itong ayusin. Naramdaman ni Isabela ang hamon. Hindi ito para kay Marco, para ito sa kanya. Isang paraan ni Victor para sabihing nagkamali siya ng desisyon. Hindi iyan maliit na pagsubok, Victor. Mahinahon niyang sabi, ang kanyang boses ay may diin. Alam nating isang malaking sakit ng ulo ang hangar na yan. Eksakto, sagot ni Victor. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. At kailangan natin ng pinakamahusay na solusyon. Pinagkakatiwalaan ko ang desisyon mo, Belle. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Tumingin si Isabela kay Marco. Inaasahan niyang makikita ang pag-aalala o kahit kaunting kaba sa mukha nito. Ngunit wala. Ang mga mata nito ay kalmado pa rin, nakatingin kay Victor na para bang sinusuri rin nito ang kalaban. Kailan niyo po gustong simulan ko? Tanong ni Marco. Nagulat si Isabela sa direktang tanong. Walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili. Ngumiti si Victor. Kahanga-hanga. Pwede mo nang simulan ngayon din. Ipahahanda ko ang lahat ng kailangan mo. Tumango lang si Marco. Sige po. Nang makalabas si Marco ng opisina, naiwan silang dalawa ni Victor. Lumapit si Victor sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Belle, sigurado ka ba talaga rito? Tanong niya. Ang boses ay seryoso na ngayon. Ang isang taong walang proper training, walang background check,
Ipinasok mo siya sa puso ng operasyon natin dahil lang sa naayos niya ang isang makina. Nakita ko ang ginawa niya, Victor. Matatag na sagot ni Isabela. At nakita ko rin ang ginawa mo kanina. Hindi mo kailangang maliitin siya para lang patunayan ang punto mo. Nilingon siya ni Victor at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang isang bagay na mas malalim sa mga mata nito. Isang bagay na parang pag-aalala, ngunit may kasamang panganib. Hindi ko siya minamaliit, Belle. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan ko ang kumpanyang ito. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay bumaba na parang isang bulong. Isipin mo, Belle, sigurado ka ba sa desisyon mo? Ang pagpapasok ng isang lobong gubat sa teritoryo ng mga leon ay maaring maging napakapanganib. Ang automated hangar sa Pasay ay isang halimaw na gawa sa bakal at salamin. Sa loob, ang mga robotic arm na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay dapat sanang gumagalaw na may perpektong koordinasyon, naglilipat ng mga piyesa at nagsasagawa ng mga diagnostics sa mga eroplano. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nananatiling tahimik at walang buhay. Isang buwan na silang ganito. Hawak ni Marco ang isang tablet na naglalaman ng daan-daang pahina ng technical schematics mula sa Germany. Sa paligid niya, ang mga inhinyero ng Balderrama ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigo. Sinubukan na nila ang lahat, pero ang halimaw ay ayaw gumising. Naintindihan ni Marco ang hamon ni Victor Cruz. Hindi ito isang simpleng pagsubok, isa itong bitag, isang imposibleng gawain na idinisenyo para siya ay mabigo. Para maipakita ni Victor kay Isabela na ang alamat ng Subic ay isang ordinaryong mekaniko lamang. Ilang oras na siyang nakatitig sa mga diagram. Ang luhika ng mga German ay perpekto. Ang pagkakakabit ng mga kawad ay walang mali. Pero may kulang. Isang bagay na hindi nakikita sa mga blueprint. Isang kaluluwa. Napapikit siya. At sa kanyang isipan, bumalik siya sa isang lugar na mas pamilyar, mas simple. Ang talyer ng kanyang ama. Alam niya na ang sagot ay wala sa modernong teknolohiya. Ang sagot ay nasa pundasyon, sa mga prinsipyong itinuro sa kanya ng kanyang itay. Kailangan kong umuwi, sabi niya sa lead engineer, na nagulat sa biglaang desisyon. Hindi na siya nagpaliwanag. Nagmaneho siya pauwi sa Taguig, sa maliit na bahay kung saan siya lumaki. Sa likod nito ay ang Reyes Motor Works. Isang lugar na puno ng alaala at kalawang. Pagpasok niya sa talyer, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng langis at alikabok. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang makinang pang-welding sa gilid, ang mga liyabe na nakasabit ng maayos sa dingding, ang lumang kalendaryo na nakatigil pa rin sa taon kung kailan nawala ang kanyang ama. Hinaplos niya ang magaspang na ibabaw ng lumang mesa. Dito siya tinuruan ng kanyang ama kung paano kumilatis ng tunog ng makina, kung paano damhin ang panginginig ng metal. Hindi niya kailangan ang mga bagong kagamitan. Ang kailangan niya ay ang karunungan ng kahapon. Pumunta siya sa isang hilera ng mga bakal na kabinet sa likod. Hinanap niya ang mga kahon na may markang MGA proyekto. Doon nakatago ang mga lumang notebook at blueprint ng kanyang ama. Habang binubuksan niya ang isang mabigat na kahon, lumipad ang alikabok at tila ba bumalik siya sa nakaraan. Nagsimula siyang maghalungkat. Mga disenyo ng makina ng bangka, mga plano para sa isang mas matipid na tricycle engine. Ang bawat guhit ay pamilyar. Ang bawat sulat kamay ay nagpapaalala sa kanya ng pasensya at talino ng kanyang ama. Pagkatapos, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel, nakita niya ito. Isang itim na notebook na mas makapal kaysa sa iba. Balat ang pabalat nito at sa unang pahina ay nakasulat, "Mga pangarap at posibilidad." Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga komplikadong kalkulasyon at mga detalyadong guhit. Mga ideya na mas abante kaysa sa kanilang panahon. At sa gitnang bahagi, natigilan siya.
Isang disenyo para sa isang integrated engine system. Isang sistema na gumagamit ng predictive analysis para ayusin ang sarili nitong mga menor na depekto. Teka, pamilyar to. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang pinakapuso ng teknolohiyang ginagamit sa mga bagong eroplano ng Valderrama Holdings, ang kanilang proprietary technology na ipinagmamalaki nila. Paano nangyari to? Mabilis niyang binuklat ang mga susunod na pahina, naghahanap ng paliwanag, at doon niya nakita. Sa gilid ng isang pahina, isinulat ng kanyang ama, gamit ang pulang tinta. Ang mga letra ay may diin at galit. Kinuha ni Victor, ninakaw niya ang lahat. Victor, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan sa kanyang isipan. Victor Cruz, ang taong tumingin sa kanya na may pangmamata. Ang taong nagbigay sa kanya ng imposibleng gawain. Hindi maari. Baka nagkataon lang. Pero sa ilalim ng disenyo, may petsa. Maingat na inilista ng kanyang ama. Tiningnan niya ang petsa at isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Naalala niya ang sinabi sa kanya noong orientation sa kumpanya. Ang petsa ng pagkakatatag ng Valderrama Aerospace, ang pinakamalaking subsidiary ng kumpanya. Tumugma ang mga petsa. Eksakto. Ang araw na iginuhit ng kanyang ama, ang pangarap niya sa notebook na ito ay ang parehong linggo, kung kailan itinatag ni Victor Cruz ang pundasyon ng kanyang tagumpay sa Valderrama Holdings. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang patuloy niyang binubuklat ang notebook. Ang mga sumunod na pahina ay puno ng mga nota ng kabiguan at pait. Mga salita tungkol sa isang kaibigang nagtaksil. Pinapatitig siya sa pangalang Victor Cruz. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng madilim na kahulugan. Ang pagdududa sa mga mata ni Victor, ang kakaibang pagtrato sa kanya. Hindi ito dahil sa wala siyang degree. Ito ay dahil nakikita ni Victor sa kanya ang anino ng isang taong matagal na nitong gustong ibaon sa limot. Tuliro at hindi makapaniwala. Narating niya ang huling pahina ng notebook. May isang bagay na nakadikit doon, medyo matigas at nakaumbok. Isang lumang litrato, ang mga kulay ay medyo kupas na. Dahan-dahan niyang tiningnan ito. Dalawang binatang lalaki nakangiti sa kamera. Ang isa ay pamilyar sa kanya, ang kanyang ama, mas bata, mas payat. Ang mga mata ay puno ng pangarap. Nakaakbay ito sa kasama. Inilipat ni Marco ang kanyang tingin sa lalaking nakaakbay sa kanyang ama. Nakasuot sila ng parehong uniforme ng isang kumpanyang hindi na niya makilala ang logo. Ang lalaki ay may matalas na tingin, puno ng ambisyon at tila may itinatagong talino. Isang binatang Victor Cruz. Kinabukasan ang hangin sa opisina ni Isabela ay mas malamig kaysa karaniwan. Nakaupo siya sa kanyang mesa. Ang kanyang atensyon ay nahahati sa pagitan ng quarterly financial report at sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan, si Marco. May nag-iba sa kanya. Ang kalmadong kumpiyansa na nakita niya sa Subic ay napalitan ng isang matinding tensyon. Ang kanyang mga mata, na dati matalino at mapanuri, ay naglalaman ngayon ng isang bagyo ng mga emosyon. Galit, pagkalito, at isang bakas ng sakit. Bago pa man makarating si Marco sa Valderrama Tower, nauna na ang balita. Inayos niya ang problema sa automated hangar. Sa loob lang ng isang gabi. Ang solusyon, isang simpleng mechanical override na binaliwala ng mga German consultant, isang ideyang nagmula sa lumang paraan ng pag-iisip, ayon sa ulat. Ngunit bago pa man niya matawagan si Marco para batiin ito, pumasok si Victor sa kanyang opisina. Ang mukha ay seryoso. "Bella," sabi nito sa mahinahong boses na ginagamit nito kapag may masamang balita. "May kailangan kang malaman." Inilapag ni Victor ang isang manipis na folder sa kanyang mesa. Sa loob, may ilang mga dokumento, log ng mga access sa server ng kumpanya at isang ulat mula sa IT.
Napansin ng IT department ang isang hindi pangkaraniwang aktibidad sa ating R&D server kagabi. Paliwanag ni Victor. May isang taong sumubok na i-access ang mga confidential blueprint ng ating susunod na henerasyong mga makina. Ang access attempt ay nagmula sa isang temporary user account. Itinuro ni Victor ang isang naka-highlight na linya. Ang account na naka-assign kay Mr. Reyes. Tumingin si Isabela mula sa papel papunta kay Victor. Hindi ito nangangahulugang siya ang gumawa nito, Victor. Alam ko, malungkot na sabi ni Victor. Ngunit, ang timing ay kahina-hinala. Kasabay ng pag-aayos niya sa hangar, sinusubukan din niyang pasukin ang pinakasikretong bahagi ng ating kumpanya. Bell, baka ginagamit lang niya ang galing niya bilang isang paraan para makakuha ng impormasyon. Baka ipagbibili niya ito sa mga kalaban natin. Ang mga salita ni Victor ay parang laso na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Isabela. Ayaw niyang maniwala. Ngunit sa mundong ginagalawan niya, ang pagkakanulo ay kasing karaniwan ng pag-inom ng kape sa umaga. Ang tiwala ay isang mamahaling bagay na hindi niya basta-basta ipinamimigay. At ngayon, kaharap niya si Marco. Ang usapan nila ay dapat tungkol sa tagumpay nito, sa hangar. Ngunit napuno ito ng bigat ng akusasyon ni Victor. Marco, panimula niya, pilit pinapanatiling professional ang kanyang boses. Congratulations sa trabaho mo sa hangar. But, may isang bagay tayong kailangang pag-usapan. Ngunit si Marco ay tila hindi narinig ang pagbati. May kailangan po akong sabihin sa inyo, ma'am, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Tungkol po ito kay Mr. Cruz. Natigilan si Isabela. Hinugot ni Marco mula sa kanyang bag ang isang lumang notebook at maingat na inilapag sa makintab na mesa ni Isabela. Ang teknolohiya na ginagamit ng Valderrama Aerospace. Ang disenyo po na yan. Sa tatay ko po yan. Napakunot ang noo ni Isabela. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tatay ko at si Victor Cruz. Magkakilala sila noon. Magkaibigan. Magkasosyo? Paliwanag ni Marco. Ang bawat salita ay may bigat. Ninakaw niya ang mga ideya ng tatay ko. Ang buong pundasyon ng kumpanyang ito ay itinayo sa isang kasinungalingan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Isabela ang lumang notebook. Pagkatapos ay ang mukha ni Marco na puno ng determinasyon at sa isang iglap, lahat ng sinabi ni Victor ay nagkaroon ng katuturan sa kanyang isipan, ngunit sa isang baluktot na paraan. Ito pala iyon. Isang kwento, isang drama, isang paraan para siraan si Victor. Ang galit at pagkabigo ay biglang pumalit sa anumang paghanga na nagsisimula ng mabuo sa kanyang puso para kay Marco. So ito pala ang plano mo, malamig niyang sabi. Ang init ng pagtitiwala ay biglang nawala. Gagawa ka ng isang hindi ka panipaniwalang kwento para sirain ang pangalan ng CEO ko? Para ano? Para umangat ka sa kumpanya? O baka naman may nagbabayad sa'yo para gawin ito? Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Marco. Hindi, ma'am. Nagsasabi po ako ng totoo. Totoo? Tumayo si Isabela, ang kanyang galit ay hindi na maitago. Ang totoo, Mr. Reyes, ay kagabi lang ay may sumubok na magnakaw ng data mula sa kumpanyang ito gamit ang account mo. At ngayon, darating ka rito na may dalang isang lumang notebook at isang kwentong kasing luma nito. Sa tingin mo ba ay ipinanganak ako kahapon? Hindi ko po ginawa yon. Depensa ni Marco. Ang boses ay tumaas na rin. Bitag po yan. Ginagawa niya to para iligpit ako. Sapat na! Sigaw ni Isabela. Itinuro niya ang pinto. Napakalaki ng pagkakamali ko sa'yo. Akala ko, iba ka. Akala ko, ang nakita ko sa Subic ay totoo. Pero mukhang tama si Victor. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang sarili. Katulad ka lang din pala ng iba. Isa ka lang oportunista na gustong samantalahin ang kabutihan ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Marco.
Nakita ni Isabela ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang pagkawala ng kislap sa kanyang mga mata. Ang apoy ng pag-asa ay napalitan ng malamig na abo ng pagkabigo. Walang imik na kinuha ni Marco ang notebook mula sa mesa. Hindi na siya nagsalita. Wala nang pagtatangka na magpaliwanag. Tumingin lang ito sa kanya at sa tingin na iyon, nakita ni Isabela ang lahat. Ang bigat ng isang ninakaw na pangarap, ang sakit ng isang bagong pagkakanulo. Pagkatapos, tumalikod ito at lumabas ng kanyang opisina. Isinara ang pinto nang marahan sa kanyang likuran. Naiwan si Isabela sa katahimikan, nanginginig sa galit. Ngunit sa ilalim ng galit, may isang maliit na tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tinig ng pagdududa, isang tinig na nagtatanong kung ang tamang tao nga ba ang kanyang pinaniwalaan. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang unknown number, isang text message. Binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng isang litrato. Si Marco Reyes, nakatayo sa labas ng isang coffee shop. At ang kausap niya, na nakangiti sa kanya, ay si Miguel Tan, ang CEO ng kanilang pinakamalaking kakompetensya. Ang mga salita ni Isabela ay parang mga bubog na paulit-ulit na tumutusok sa isipan ni Marco habang nagmamaneho siya palayo sa Valderrama Tower. Katulad ka lang din pala ng iba. Ang bawat salita ay isang dagok, mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang tiwalang ibinigay niya sa babae, ang pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso ay nadurog lahat sa isang iglap. At ang litrato. Alam niya kung ano ang iisipin nito kapag nakita iyon. Habang nasa hangar siya kahapon, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Nagpakilala ito bilang isang supplier ng mga espesyal na piyesa, si Miguel Tan. Mukha itong palakaibigan, nag-alok ng kape. Nagtanong tungkol sa kanyang trabaho. At si Marco, sa kanyang pagiging simple, ay hindi naghinala. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pag-access sa server, ang litrato, ang mga akusasyon, isa itong perpektong patibong. At si Victor Cruz ang nasa likod ng lahat. Hindi galit ang unang naramdaman ni Marco, kundi isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa posisyon sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa kanya at kay Isabela. Ito ay para sa kanyang ama. Para sa pangalan ng pamilya, Reyes. Imbes na umuwi, ibinabaon ang sarili sa awa. Ibinaybay ni Marco ang daan, patungo sa timog. May isang tao siyang kailangang kausapin. Isang taong bahagi ng nakaraan na pilit iwinawak si ni Victor. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, narating niya ang isang tahimik na bayan sa Laguna. Huminto siya sa harap ng isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga halaman. Sa tarangkahan, may isang matandang lalaki na nagdidilig. Medyo kubana ito at puti na ang buhok, ngunit ang kanyang mga kamay ay malaki at magaspang pa rin. Mga kamay ng isang dating inhinyero. Mang Mateo, tawag ni Marco. Tumingala ang matanda. Pinaningkitan siya ng mata. Sino ka, iho? Ako po si Marco. Anak po ako ni Ricardo Reyes. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagbago ang anyo ng matanda. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkilala at pagkatapos ng isang malalim na kalungkutan, ibinaba niya ang hose at lumapit. Marco, ikaw na ba yan? Tinitigan siya ni Mang Mateo na parabang nakakita ng multo. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Sa loob ng bahay sa ibabaw ng isang tasang mainit na kape, nagsimulang magkuwento si Mang Mateo. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit ang bawat salita ay puno ng bigat ng nakaraan. Ang tatay mo, siya ang pinakamagaling sa aming lahat, panimula ni Mang Mateo. Ang kanyang isip ay parang makina na hindi nauubusan ng ideya. At si Victor ang kanyang anino. Matalino rin, oo, pero laging isang hakbang sa likod ni Cardo. Ikinuwento niya ang kanilang mga pangarap. Ang maliit na kumpanyang kanilang sinimulan, ang Reyes Innovations, at ikinuwento niya
kung paano dumating ang pagkakataon, isang malaking proyekto na mag-aangat sa kanila. Ibinuhos ng tatay mo ang lahat sa proyektong yon, sabi ni Mang Mateo. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Pero nagkaroon ng problema. Isang technical failure daw. Isang maliit na pagkakamali sa disenyo na naging dahilan ng isang malaking aksidente. Sinisi ang lahat sa tatay mo. Pero hindi siya ang may kasalanan. Hindi po ba? Tanong ni Marco. Kahit alam na niya ang sagot. Umiling si Mang Mateo. Hindi. Isang sabotage. At si Victor ang may gawa. May nakita ako. May narinig ako. Pero duwag ako. Yumuko ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagsisisi. Pinagbantaan niya ako. Ang pamilya ko. Kaya tumahimik ako. Nakinig lang si Marco. Hinayaan ang bawat masakit na salita na tumagos sa kanyang puso. Ang bigat na nararamdaman niya ay hindi na lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa dinanas na pagdurusa ng kanyang ama. Mayroon po bang ebidensya? Halos pabulong na tanong ni Marco. Nag-isip sandali si Mang Mateo. Wala akong hawak na papel. Sinigurado ni Victor na malinis ang lahat. Pero may isang bagay na laging sinasabi ang tatay mo. Tumingin ito kay Marco. Sabi niya, ang puso ng bawat inventor ay nasa loob ng kanyang unang obra maestra. Ang paborito niyang proyekto, Marco. Yung hindi niya naibenta. Yung prototype na itinago niya sa talyer niyo. Isang lumang makina. Biglang may nag-flash sa isipan ni Marco. Isang malaki at kinakalawang na diesel engine na nakatambak sa pinakasulok ng kanilang talyer. Ang tanging bagay na laging ipinagbabawal ng kanyang ama na galawin niya. Huwag mong gagalawin yan, anak. Espesyal yan. Salamat po, Mang Mateo, sabi ni Marco. Biglang tumayo. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pagbalik niya sa talyer, gabi na. Ang dilim ay hindi nakapigil sa kanya. Gamit ang isang flashlight, pinuntahan niya ang kinakalawang na halimaw sa sulok. Puno ito ng alikabok at sapot ng gagamba. Gamit ang kanyang mga kasangkapan, sinimulan niya itong kalasin. Bawat tornilyo, bawat pyesa ay tinanggal niya ng may pag-iingat. Ito ang obra maestra ng kanyang ama, ang huling piraso ng kanyang legasya. Ilang oras ang lumipas, ang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo. Hanggang sa loob ng pinakapuso ng makina, sa ilalim ng fuel pump, nakakita siya ng isang maliit na espasyo na hindi dapat naroroon. Isang lihim na kompartimento. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may dalawang bagay, isang maliit na microcassette tape at isang sulat na nakatiklop. Ang sobre ay medyo naninilaw na. Sa labas, nakasulat ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang mga salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Para sa anak ko, Marco, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, nangyari na ang pinakamasama. Habang si Marco ay naguhukay sa mga lihim ng nakaraan, si Isabela naman ay nalulunod sa kasalukuyang krisis. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa loob ng Valderrama Holdings. Ang henyo na personal na kinuha ng CEO ay isa palang espiya. Ang bulong-bulungan sa bawat sulok ng gusali ay nakakarating sa kanya. Bawat isa ay isang pagtuligsa sa kanyang kakayahang mamuno. Ngunit ang bulong-bulungan ang pinakamaliit sa kanyang mga problema. Pumasok si Victor sa kanyang opisina. Hindi na kumakatok. Ang kanyang mukha na dati laging kalmado ay puno ngayon ng pag-aalala. Belle, may malaki tayong problema, sabi nito. Inilapag ang isang tablet sa kanyang mesa. Isang live news feed ang nakabukas. Ang headline, malaking pagsabog sa planta ng Valderrama Petrochemicals sa Batangas, maraming sugatan. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Iyon ang pinakabago at pinakamalaki nilang investment. Isang planta
na dapat sanang magpapasok ng bilyon-bilyon. Anong nangyari? Mahinang tanong niya. Overheating sa main processing unit. May mali sa structural integrity. Isang flaw sa design. Paliwanag ni Victor, ang bawat salita ay may diin. Isang disenyo na inaprubahan at inadjust ni Marco Reyes. Tumingin si Isabela kay Victor, hindi makapaniwala. Imposible. Hindi pa natatagalan si Marco rito para magkaroon ng ganoong kalaking impluensya sa disenyo. Hindi mo alam, Belle, malungkot na sabi ni Victor. Dahil sa sobrang galing niya, binigyan siya ng access ng mga project manager sa ilang mga technical blueprint para makapagbigay ng mungkahi. At heto ang resulta ng mungkahi niya. Ipinakita ni Victor ang isang serye ng mga email at digital approval. Nandoon nga. Isang mungkahi mula sa account ni Marco Reyes na nagre-rekomenda ng isang pagbabago sa cooling system. Isang pagbabago na, ayon sa initial report, ang direktang sanhi ng pagsabog. Nakaramdam si Isabela ng pagkahilo. Ang lahat ng ebidensya ay nakatutok sa isang tao. Ang mga tawag ay nagsimulang pumasok. Mula sa board of directors, mula sa media, mula sa mga abogado. Ang lahat ay humihingi ng isang bagay, dugo. Kailangan nilang may managot. Kailangan nilang ipakita sa publiko na kontrolado nila ang sitwasyon. Ang pressure ay parang isang pader na unti-unting yumuyurak sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, tumawag si Marco. Nakita ni Isabela ang pangalan nito sa screen ng kanyang cellphone. Sandali siyang nag-alinlangan. Ngunit kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya. Marco? Sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. Ma'am, alam ko po ang nangyari sa planta. Sabi ni Marco mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may isang matinding pangangailangan sa tono nito. Hindi po ako ang may gawa niyan. Frame up po lahat ng yan. Mayroon akong mga email, Marco. Mayroon akong mga digital signature. Mariin niyang sabi. Lahat ay nakaturo sa'yo. Alam ko po, pero kailangan niyo pong maniwala sa akin. Pakiusap ni Marco. Please, huwag niyo po akong husgahan kaagad. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Magkita po tayo. Ipapakita ko sa inyo ang lahat. Natahimik si Isabela. Ang isang bahagi ng kanyang puso, ang bahaging nakakita sa henyo sa likod ng maruming damit ay gustong maniwala. Ang bahaging iyon ay sumisigaw na may mali. Na ang lahat ng ito ay masyadong perpekto, masyadong planado. Ngunit ang CEO sa kanya, ang tagapagmana ng isang imperyo, ay alam ang kailangan niyang gawin. Ang kumpanya ay nalalagay sa alanganin. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay nakataya. Ang pagtitiwala ay isang luho. Belle, hindi isang karapatan, laging sinasabi ng kanyang ama. Sa labas ng kanyang opisina, naririnig niya ang pagdating ng mga miyembro ng board. Hudyat na tapos na ang oras. Kailangan na niyang magdesisyon. Marco, sabi niya. At sa pagkakataong ito, narinig niya ang sarili niyang boses na parang nanggagaling sa malayo. Wala na akong magagawa. Ma'am, please, maniwala ka sa akin. Ang lahat ng ito ay hindi tulad ng iniisip mo. Ang pakiusap sa boses ni Marco ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Ngunit isinara niya ang kanyang puso. Ikinubli niya ang kanyang sarili sa likod ng pader ng tungkulin. I'm sorry, sabi niya, at pinatay ang tawag. Ilang minuto pa, nakatayo na si Isabela sa harap ng isang silid na puno ng mga mamamahayag. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga bala na ibinabato sa kanya. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Isang press statement. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa mga kamera. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kontrol at kapangyarihan. Sinimulan niyang basahin ang nakasulat. Ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar.
na sa isang lalaking may maruruming kamay at matatalinong mata. Upang mapanagot ang mga responsable, ang Valderrama Holdings ay tinatanggal na sa serbisyo si Mr. Marco Reyes, epektibo kaagad. Ang katahimikan sa loob ng talyer ay mas mabigat kaysa sa alinmang makinang bakal na naroon. Sa isang sulok, isang lumang cassette player ang naglalabas ng isang boses mula sa nakaraan. Ang boses ng kanyang ama. Marco, anak, kung pinakikinggan mo to, wala na siguro ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil sa bigat na ipapamana ko sa'yo. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang hawak niya ang sulat. Pinindot niya ang play button. Ang boses, kahit medyo garalgal dahil sa luma na ang tape, ay malinaw at puno ng sakit at pagsisisi. Ikinuwento ng kanyang ama ang lahat. Ang pagkakaibigan nila ni Victor, ang mga pangarap, ang proyekto, at ang pagkakanulo. Inilarawan niya kung paano, sa gabi bago ang final presentation, ay sinabotahin ni Victor ang kanilang prototype. Inilarawan niya kung paano ginamit ni Victor ang tiwala niya para makuha ang mga blueprint. Hindi lang ang proyekto, ang ninakaw niya, anak. Ninakaw niya ang pangalan ko, ang dangal ko, ang kinabukasan mo. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Marco. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpaguho sa kanya. Hindi na ito isang hinala, hindi na ito isang kwento. Ito ang mapait na katotohanan na sumira sa buhay ng kanyang ama at ngayon ay sumisira rin sa buhay niya. Sa gitna ng pakikinig, sinulyapan niya ang isang maliit at lumang telebisyon sa ibabaw ng mesa. Bukas ito, nakatutok sa isang news channel, ngunit nakamute. At doon, sa screen, nakita niya siya, si Isabela Valderrama. Nakatayo sa isang podium, ang mukha ay perpektong kalmado, ang buhok ay maayos na nakatali. Ang suot ay isang itim na business suit. Maganda, makapangyarihan, at malamig na parang yelo. Ibinaba ni Marco ang volume ng cassette player at itinaasang sa telebisyon. At narinig niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Ang Valderrama Holdings ay tinatanggal na sa serbisyo si Mr. Marco Reyes, epektibo kaagad. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi ito nangyayari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa telepono, umasa pa rin siya. Isang maliit, desperadong bahagi ng kanyang puso ang umasa na makikita ni Isabela ang katotohanan, na maniniwala ito sa kanya. Pero wala. Ang babaeng tiningala niya, ang babaeng nagsimulang magpatibok muli sa kanyang halos manhid ng puso. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pagkakataon ay ang parehong babae na ngayon ay humahatol sa kanya sa harap ng buong mundo. Hindi na niya kinaya. Sa isang sigaw na puno ng sakit at galit, sinuntok niya ang pader na semento. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Bumagsak siya sa sahig, napaluhod. Sa kanyang pagbagsak, natabig niya ang lumang mesa at nahulog ang notebook ng kanyang ama. Bumagsak ito sa sahig, bukas, sa pahinang may litrato nila ni Victor. Ang nakangiting mukha ng kanyang ama ay tila isang mapait na paalala ng lahat ng nawala. Para siyang isang barkong nawalan ng layag sa gitna ng isang perpektong bagyo. Sa isang panig, ang bigat ng pagkakanulo mula sa nakaraan, ang ninakaw na legasiya ng kanyang ama. Sa kabilang panig, ang sakit ng kasalukuyang pagkakanulo, ang hatol mula sa babaeng nagsimula na niyang pagkatiwalaan. Ang mundo niya ay gumuho. Nawala ang kanyang trabaho. Nawala ang kanyang reputasyon. At ang pinakamasakit sa lahat, nawala ang pag-asang balang araw. May isang taong titingin sa kanya at makikita ang kanyang tunay na halaga, hindi ang grasa sa kanyang mga kamay o ang kakulangan ng diploma sa kanyang pangalan. Umupo siya roon, sa gitna ng malamig na sahig ng talyer.
napapaligiran ng mga piyesa at alaala ng kanyang ama at ng mga durog na piraso ng kanyang sariling puso. Wala nang direksyon, wala nang lakas para lumaban. Para saan pa? Ang kalaban niya ay isang higante. Si Victor Cruz ay protektado ng pader ng Valderrama Holdings. At si Isabela ang reyna sa kahariang iyon. Ano ang laban ng isang hamak na mekaniko? Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang bigat ng 2 henerasyon ng kawalan ng katarungan ay dumagan sa kanya. Sa unang pagkakataon mula noong siya ay bata pa, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na semento at hinayaan ang sariling malunod sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Wala na. Tapos na ang laban. Talo na siya. Tumingin siya sa itaas, sa butas-butas na yero ng kanilang bubong. Sa isang maliit na siwang, tanaw niya ang isang piraso ng madilim na langit. Walang mga bituin, tanging kadiliman, itay, patawad. Bulong niya sa hangin. Sinubukan ko. Kasabay ng pagbulong niya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang vibration nito ay gumawa ng maliit na ingay sa tahimik na talyer. Binaliwala niya ito. Sino pa ang tatawag sa kanya? Isang reporter na gustong kumuha ng kanyang panig? O baka isang abogado mula sa Valderrama para idemanda siya? Ngunit patuloy itong tumunog, paulit-ulit. Isang desperadong pagtawag sa gitna ng kanyang pagkatalo. Dahil sa inis, dinampot niya ang cellphone, handa nang itapon sa pader. Ngunit bago niya ito gawin, nakita niya ang screen, isang unknown number. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay pagod at basag. Hello? Isang mahina at medyo nanginginig na boses ng isang matandang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Si Marco Reyes po ba ito? Anak ni Engineer Ricardo Reyes? Ako nga, sagot ni Marco. Walang gana. Sino to? Nagkaroon ng sandaling katahimikan na para bang nag-iipon ng lakas ng loob ang kausap niya. Hindi mo na ako kilala, iho, sabi ng boses. Pero matagal akong nagsilbi bilang accountant sa ilalim ni Mr. Cruz noon. Pinatalsik niya ako dahil may mga bagay akong nalaman. Biglang napaupo ng tuwid si Marco. Ang kadiliman sa kanyang paligid ay tila bahagyang nabawasan. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko ang balita, patuloy ng matanda. Alam kong hindi ikaw ang may kasalanan, katulad ng tatay mo noon. Alam kong hindi rin siya ang may kasalanan. Huminga ng malalim ang matanda. Sa tingin ko, mayroon akong isang bagay na matagal mo nang hinahanap. Nanalo si Isabela. Ang press conference ay isang tagumpay. Ang mabilis niyang aksyon ay pinuri ng board. Ang stock market ay nag-react ng positibo. Ang sunog ay naapula. Ang krisis ay nakontrol. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang malawak at tahimik na opisina, sa gitna ng gabi, walang lasa ng tagumpay. Tanging ang mapait na lasa ng abo ang naiwan sa kanyang bibig. Hindi siya makahanap ng kapayapaan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang huling pag-uusap nila ni Marco. Ang pakiusap sa boses nito. Please, maniwala ka sa akin. Iwinaksi niya ito. Pinili niya ang luhika kaysa sa kutob. Pinili niya ang tungkulin kaysa sa isang bagay na hindi pa niya lubos maintindihan. Isang bagay na nagsimula siyang maramdaman para sa lalaking iyon. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Nagbukas siya ng mga ulat, mga spreadsheet, mga forecast. Ngunit ang mga numero ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang kanyang isip ay abala sa ibang bagay. Isang maliit na detalye ang bumabagabag sa kanya. Isang bagay na sinabi ni Victor kanina. Dahil sa sobrang galing niya, binigyan siya ng access ng mga project manager sa ilang mga technical blueprint. Hindi iyon kapani-paniwala. Ang Valderrama Holdings ay may mahigpit na protocol. Ang isang bagong empleyado, kahit gaano pa kagaling, ay hindi basta-basta mabibigyan ng access sa mga sensitibong disenyo
nang walang approval mula sa pinakamataas, mula sa kanya, o mula kay Victor, at hindi siya nagbigay ng ganoong approval. Isang hindi mapakaling pakiramdam ang gumapang sa kanyang sistema. Isang pakiramdam na may isang piraso ng puzzle na hindi tama ang pagkalagay. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinanaw ang mga ilaw ng syudad na parang isang kumot ng mga bituin. Ngunit sa halip na makaramdam ng kapangyarihan, nakaramdam siya ng pag-iisa. "Ana," sabi niya sa kanyang intercom. Gabi na, pero alam niyang naroon pa rin ang kanyang tapat na assistant. "Kailangan ko ng pabor." "Anything, ma'am?" sagot ni Ana mula sa kabilang linya. "I-pull out mo ang lahat ng files, digital man o physical, tungkol sa acquisition ng Reyes Innovations. 20 taon na ang nakalipas. Kailangan ko rin ang lahat ng project files na may kinalaman si Victor Cruz sa panahong iyon." At Ana, huminto siya sandali. "Gawin mo ito nang walang nakakaalam. Walang digital footprint, understood?" "Yes, ma'am, understood," sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pag-unawa sa bigat ng utos. Habang naghihintay, sinubukan niyang alalahanin ang mga kwento ng kanyang ama. Ang Valderrama Holdings ay hindi palaging isang higante. Nagsimula ito bilang isang maliit na kumpanya, at ang unang malaking tagumpay nito, ang naglagay sa kanila sa mapa, ay ang pagbili sa isang maliit ngunit promising na tech company na nalugi dahil sa isang technical scandal. Hindi niya maalala ang pangalan ng kumpanyang iyon. Bata pa siya noon. Ilang oras pa, pumasok si Ana sa kanyang opisina. Tulak-tulak ang isang cart na puno ng mga luma at maalikabok na kahon at dalang-dala ang isang secured hard drive. "Ma'am, heto na po," bulong nito. Sinimulan ni Isabela ang kanyang sariling imbestigasyon. Ang bawat dokumento ay isang piraso ng nakaraan. Mga financial statement, mga legal agreement, mga board resolution. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang deed of sale. Valderrama Corporation acquires Reyes Innovations. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Tama si Marco, patuloy siyang nagbasa. Ang dahilan ng pagkalugi ng Reyes Innovations, isang catastrophic technical failure sa kanilang pinakamalaking proyekto. Ang investigasyon na isinagawa ng isang third-party consultant ay nagsabing ang kasalanan ay nasa gross negligence ng founder at chief engineer na si Ricardo Reyes, at ang pangalan ng consultant na nag-imbestiga at nagrekomenda ng acquisition sa kanyang ama sa napakababang halaga, Victor Cruz. Napahawak si Isabela sa kanyang mesa. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang lahat ng kasinungalingan ay unti-unting lumilinaw, na parang isang larawang dahan-dahang nabubuo mula sa kadiliman. Ang kasaysayan ay umuulit. Ang ginawa ni Victor sa ama ni Marco, 20 taon na ang nakalipas, ay ang parehong bagay na ginagawa niya ngayon kay Marco. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Galit kay Victor at galit sa kanyang sarili. Dahil nagpadala siya, nagpabulag siya. Hinanap niya ang digital files, ang mga log ng proyekto sa planta sa Batangas, at doon niya nakita ang katotohanan. Ang mungkahi ni Marco ay ipinasok sa sistema gamit ang kanyang account. Oo, ngunit ang IP address, hindi ito tugma sa lokasyon ni Marco noong araw na yon. Ang IP address ay nagmula sa isang computer sa loob mismo ng Valderrama Tower, sa ika-50 palapag, sa palapag kung nasaan ang opisina ni Victor Cruz. Kasabay ng kanyang pagkatuklas, biglang pumasok si Ana sa kanyang opisina. Ang muka ay maputla at hindi maipinta. "Ma'am," nanginginig nitong sabi. "Ma'am, I found something." May isang utos na burahin ang lahat ng data logs na may kinalaman sa proyekto ng planta sa Batangas. Isang auto-delete command na nakatakdang mag-activate sa loob ng 1 oras. "Saan nanggaling ang utos?" tanong ni Isabela, kahit alam na niya ang sagot. Napalunok si Ana. Galing po sa computer ni Sir Victor."
Ang liwanag mula sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada sa Santa Rosa, Laguna ang nagsilbing tanglaw sa kanilang pagkikita. Sa harap ni Marco, nakaupo si G. Antonio Vargas, isang matandang lalaki na may makapal na salamin at mga kamay na nanginginig. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa takot. 20 taon akong nanahimik, iho, bulong ni G. Vargas. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang takot ay kayang gawing bilanggo ang isang tao. Inilapag ng matanda ang isang lumang USB flash drive sa ibabaw ng mesa sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape. Ang itsura nito ay simple lang, ngunit para kay Marco, ito ay parang isang sagradong relikya. Nang sapilitan akong paalisin ni Victor, nagawa kong kopyahin ang ilang mga files. Paliwanag ni G. Vargas, mga financial records, mga bank transfer, mga consultation fees na binayaran sa isang pekeng kumpanya na pag-aari niya. Ito ang pruweba na hindi lang ideya ng tatay mo ang ninakaw niya. Nagnakaw din siya ng pera mula sa proyekto para masigurong malulugi ito. Tinitigan ni Marco ang flash drive. Ito na, ang pisikal na ebidensya na magpapatunay sa lahat. Ang sandata na kailangan niya para sa laban. Bakit po ngayon lang? Tanong ni Marco. Hindi dahil sa panunumbat, kundi dahil sa purong pagtatataka. Tumingin sa kanya si G. Vargas at sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang isang malalim na pagsisisi. Dahil nakita ko sa balita ang ginawa niya sa'yo at nakita ko sa mukha mo ang mukha ng tatay mo. Sabi ko sa sarili ko, Tonyo, sapat na ang 20 taong pagiging duwag. Hindi ko na kayang dalhin ang konsensya ko sa libingan. Kinuha ni Marco ang flash drive. Sa kanyang palad, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi ang pisikal na bigat, kundi ang bigat ng katotohanan, ng katarungan, at ng pagkakataong itama ang lahat. Salamat po, sabi niya. At sa 2 salitang iyon, ibinuhos niya ang pasasalamat ng 2 henerasyon. I-cancel mo ang delete command. Ngayon din, utos ni Isabela sa kanyang IT head. Ang boses niya ay kasing tigas ng bakal. At simulan ninyong i-recover ang lahat ng fragments ng original data. Gusto kong makita ang bawat keystroke na ginawa sa proyektong yan. Walang ititira. Ang kanyang opisina ay naging isang war room. Si Ana ay abala sa telepono. Kinakausap ang kanilang legal team. Ang IT department ay nagtatrabaho ng mabilis na parang mga sundalong sumusunod sa kanilang general. At si Isabela, sa gitna ng lahat, ay kalmado. Ang pagdududa at pagsisisi na kanyang naramdaman kanina ay napalitan na ng isang matalas at malamig na galit. Niloko siya ni Victor, ginamit siya, at ang pinakamasama sa lahat, ginawa nitong instrumento si Isabela para sirain ang isang inosenteng tao at ang pamilya nito. Pinagmasdan niya ang data na unti-unting lumalabas sa screen. Nakita niya ang orihinal na disenyo. Nakita niya ang mungkahi ni Marco na ipinasok sa sistema. At nakita niya ang critical safety protocol na sadyang tinanggal ni Victor bago i-finalize ang plano. Isang malinaw na akto ng sabotahe. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang layunin ni Victor ay hindi lang para sirain si Marco. Ang layunin nito ay para lumikha ng isang krisis, para bumagsak ang stock value ng kumpanya, at para siya, sa tulong ng ilang mga kasabwat sa board, ay makabili ng mas maraming shares sa mababang halaga. Isang corporate takeover na binalak ng perpekto. Habang tinitingnan niya ang kasamaan sa screen, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw, Marco Reyes. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Ma'am, sagot mula sa kabilang linya. Walang galit sa boses nito. Tanging isang seryosong determinasyon. May hawak na po akong ebidensya. Laban kay Victor.
Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang mga salita ng sisihan. Walang mga salita ng paghingi ng tawad. Sa sandaling iyon, hindi sila CEO at tinanggal na empleyado. Sila ay dalawang taong nasa iisang panig ng digmaan. Alam ko, simpleng sagot ni Isabela. Ngayong gabi ang product launch ng bagong aerospace engine. Sabi ni Marco, siya ang magiging keynote speaker. Iyon ang magiging entablado niya. Naintindihan ni Isabela. Iyon din ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng pag-unawa. Papunta na ako, sabi ni Marco. Naghihintay ako, sagot ni Isabela. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang parehong babae kaninang umaga. Mayroon ng apoy sa kanyang mga mata. Tumalikod siya. Ana, ihanda mo ang lahat ng audiovisual equipment para sa event. I-override mo ang presentation ni Victor. Ako ang magpapatakbo ng palabas ngayong gabi. Ang lumang pickup truck ni Marco ay humaharurot sa Slex. Ang makina nito ay umuugong na parang isang hayop na sabik sa laban. Sa kanyang isipan, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Victor Cruz. Sa Valderrama Tower, si Isabela ay nakatayo sa likod ng entablado ng malawak na auditorium. Ang lugar ay puno na ng mga bisita, mga investor, mga kliyente, ang media. Sa gitna ng entablado, nakangiting kinakausap ni Victor ang ilang mga VIP, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Pagdating ni Marco sa parking lot ng gusali, hinarang siya ng mga gwardya. Pasensya na sir, private event po ito. Nasa listahan ako, mariing sabi ni Marco. Marco Reyes, pero bago pa man makasagot ang gwardya, isang malaking screen sa likod ni Victor sa entablado ang biglang umilaw. Ang logo ng Valderrama Holdings ay napalitan ng mukha ni Isabela. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula ang boses ni Isabela, umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Bago magpatuloy si Mr. Cruz sa kanyang presentasyon, meron lang akong ilang maliliit na pagtatama na nais ibahagi. Natigilan ng lahat. Si Victor, na nasa entablado, ay napatingin sa screen. Ang nangiti ay dahan-dahang nawawala sa kanyang mukha. Ang laro ay nagsimula na. Ang nangiti sa mukha ni Victor Cruz ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ng isang bahagyang kaba. Ang lahat ng mata sa auditorium ay nakatuon na ngayon sa malaking screen kung saan nakikita ang mukha ni Isabela. Isang kwento. Nagsimulang muli si Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan, dalawang henyo, isang Ricardo at isang Victor. Sa backstage, naramdaman ni Isabela ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natinag. Sa tabi niya, si Ana ay nagbigay ng isang tango. Hudyat na handa na ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Isabela, ang Valderrama Holdings ay nagsisimula pa lamang at ang aming unang malaking tagumpay ay dahil sa isang teknolohiyang aming nakuha. Isang teknolohiyang nagmula sa isang maliit na kumpanyang tinatawag na Reyes Innovations. Narinig ang mga bulungan mula sa audience, ngunit mabilis silang natahimik nang isang tunog ang pumuno sa silid. Isang tunog na luma at medyo garalgal. Ang boses ni Ricardo Reyes mula sa cassette tape. Hindi lang ang proyekto ang ninakaw niya, anak. Ninakaw niya ang pangalan ko, ang dangal ko. Ang mukha ni Victor ay biglang namutla. Ang kulay ay tila hinigop mula sa kanyang balat. Napaurong siya ng isang hakbang na para bang sinampal siya ng isang multo mula sa nakaraan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng paraan para makatakas, ngunit napapaligiran na siya ng mga matang mapanghusga. Kasabay ng pagtatapos ng boses ni G. Reyes, ang screen ay nag-flash.
Ipinakita nito ang mga dokumento ng acquisition, ang pekeng ulat ng investigasyon na may pirma ni Victor, at ang mga bank record ng mga perang ibinulsa niya mula sa proyekto. Ito ang pundasyon kung saan itinayo ni Mr. Victor Cruz ang kanyang karera, deklara ni Isabela. Isang pundasyon na gawa sa kasinungalingan, pagnanakaw, at pagkakanulo. Sa puntong yun, bumukas ang pinto sa likod ng auditorium. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Doon, nakatayo si Marco Reyes. Hindi na siya ang mekanikong may mantsa ng grasa. Nakasuot siya ng malinis na itim na polo. Ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao sa entablado. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitnang pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may kahulugan. Ang mga tao ay umiiwas para bigyan siya ng daan na para bang isang hari na naglalakad patungo sa kanyang trono. Nang makarating siya sa harap, tumigil siya at tumingala kay Victor. Ang kasaysayan ay umuulit. Sabi ni Isabela mula sa screen, ang pagsabog sa ating planta sa Batangas ay hindi isang aksidente. Ang screen ay muling nagbago. Ipinakita nito ang digital footprint ni Victor. Ang pagpasok niya sa sistema, ang sadyang pagtanggal niya sa mga safety protocol, ang lahat ng ebidensya ng kanyang sabotahe ay nakalatag para makita ng buong mundo. Hindi! Sigaw ni Victor, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Kasama ko si Isabela dyan. Frame up lang lahat ng yan. Pakana niya yan para makuha ang buong kumpanya. Ngunit huli na ang lahat. Walang naniwala sa kanya. Ang kanyang mga kasabwat sa board ay dahan-dahang umiwas na para bang mayroon siyang nakakahawang sakit. Hindi pa tapos, sabi ni Marco. Ang kanyang boses sa wakas ay umalingaw sa auditorium. Ito ay kalmado, ngunit may lamig na nakakapangilabot. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Victor. Ito ay para sa tatay ko. Sa hudyat ni Isabela, pumasok ang mga security personnel ng gusali, kasama ang 2 unipormadong pulis. Umakyat sila sa entablado at dahan-dahang lumapit kay Victor. Sinubukan ni Victor na tumakbo, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Una kay Isabela na nasa screen at pagkatapos ay kay Marco na nakatayo sa ibaba. Ang imperyo ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 20 taon ay gumuho sa loob lamang ng 20 minuto. Nang ilabas na si Victor sa auditorium, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Ang mga bisita ay natulala. Hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Dahan-dahang lumabas si Isabela mula sa backstage. Naglakad siya palapit sa gitna ng entablado. Kinuha ang mikropono. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bakas ng pagsisisi. Ang Valderrama Holdings ay nangangako na itatama ang lahat ng pagkakamali. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa audience. Nakatingin ito sa ibaba, kay Marco. Nang matapos ang lahat at unti-unti nang umalis ang mga tao, naiwan silang 2 sa gitna ng malawak at walang laman na auditorium. Ang mga confetti na dapat sana ay para sa pagdiriwang ay nakakalat sa sahig na parang mga abo ng isang natapos na digmaan. Nakatayo si Marco sa ibaba, nakatayo si Isabela sa entablado. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang mga hakbang, kundi isang bangin ng sakit, pagdududa, at mga hindi nasabing salita. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay puno ng bigat. Sa wakas, si Isabela ang unang bumasag dito. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng kapangyarihan, ay ngayon ay maririnig na nanginginig. Marco, sabi niya, halos isang bulong. Ako'y humihingi ng tawad. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Isabela na parang isang hiningang matagal niyang kinimkim.
Bumaba siya mula sa entablado. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Tumigil siya sa harap ni Marco. Inaalis ang lahat ng harang, ang pagiging CEO, ang pangalang Valderrama. Sa sandaling iyon, siya lang ay si Belle. Isang babaeng nagkamali. Tinitigan siya ni Marco. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at nakakaunawang kalungkutan. Wala kang kasalanan sa ginawa niya, mahinang sabi ni Marco. Pero hinusgahan kita, giit ni Isabela. Ang kanyang boses ay nababasag na. Hindi kita pinakinggan, hindi kita pinagkatiwalaan, at iyon ang kasalanan ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, isang bagay na hindi niya kailanman ipinakita sa sinuman. Sa harap ng lalaking ito, ang kanyang mga pader ay tuluyang gumuho. Hindi nagsalita si Marco. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ang magaspang na kamay ng isang mekaniko, at marahang pinunasan ng kanyang luha. Ang kanyang pagdampi ay magaan, ngunit puno ng kahulugan. Sa kilos na yon, naintindihan ni Isabela ang lahat. Iyon ang simula ng kanilang paghilom. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa malawakang reforma sa Valderrama Holdings. Sa tulong ng mga dokumentong iniwan ni G. Reyes at ng testimonya ni G. Vargas, nilinis ni Isabela ang pangalan ni Ricardo Reyes, inilathala niya ang katotohanan, ibinigay niya ang nararapat na pagkilala. Ang Reyes Motor Works sa Taguig ay hindi na isang luma at kinakalawang na talyer. Sa tulong ng pondo mula kay Isabela, hindi bilang isang donasyon, kundi bilang isang back payment para sa intellectual property na ninakaw mula sa ama ni Marco. Ito ay naging isang moderno at makabagong pasilidad, ang Reyes Innovation Center. Sa araw ng inaugurasyon, naroon ang lahat. Si Mang Mateo, si G. Vargas, at ang mga dating kasamahan ng ama ni Marco. Si Isabela ay nakatayo sa gilid, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang bisita, isang saksi. Nakatayo si Marco sa harap, sa tabi ng isang malaking larawan ng kanyang ama. Ang aking ama ay naniwala na ang bawat makina ay may puso, sabi ni Marco sa kanyang talumpati. Ngunit ang itinuro niya sa akin ay hindi lang tungkol sa mga bakal at langis. Itinuro niya sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang diploma o posisyon, kundi sa integridad ng kanyang gawa at sa kabutihan ng kanyang puso. Tumingin siya diretso kay Isabela at itinuro rin sa akin ng buhay, dagdag niya, na minsan ang puso na kailangan mong ayusin ay ang sarili mong puso. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng katahimikan ng bagong gawang talyer, nilapitan niya si Isabela. Ang amoy ng bagong pintura at bakal ay humalo sa hangin. Belle, sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa pangalang yon. Marco, sagot niya, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Walang mga magarbong salita. Walang mga dramatikong kilos. Kinuha lang ni Marco ang kanyang kamay. Salamat sa lahat, sabi niya. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano magtiwala ulit, sagot ni Isabela. Ilang linggo pa, sa isang tahimik na hapon, dinala ni Marco si Isabela sa Subic. Sa parehong airstrip kung saan sila unang nagkita, doon naghihintay ang private jet ni Isabela. Ang makina nito ay umuugong ng perpekto. Akala ko ba ayaw mo nang sumakay rito? Biro ni Isabela. Hindi ako sasakay, sabi ni Marco. At sa harap ng eroplanong nagtagpo sa kanila, lumuhod siya. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi isang singsing na may malaking diamante, kundi isang simple at pinakintab na nut bolt na ginawa niyang singsing. Isang bagay na mula sa kanyang mundo. Isang bagay na sumisimbolo sa kanyang pagkatao. Isabela Valderrama, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon.
Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Marunong lang akong magayos ng mga sirang bagay. Pero ipinapangako ko, sa abot ng aking makakaya, naaalagaan ko ang puso mo para hindi na ito muling masira. Papakasalan mo ba ako? Tumawa si Isabela sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, bulong niya. Oo, aayusin natin ang lahat ng magkasama. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito sa ere. Sa loob ng private jet, kasama lang ang ilang malalapit na kaibigan at pamilya, habang lumilipad sila sa ibabaw ng mga ulap. Sila ay pinag-isa ng isang piloto na nagsilbing pari sa harap ng isang bintanang nagpapakita ng walang katapusang asul na kalangitan. Habang isinusuot nila ang kanilang mga singsing, ang eroplano ay bahagyang yumanig, hindi dahil sa aberya, kundi dahil sa kaunting turbulence. Ngumiti sila sa isa't isa. Magkahawak ang kanilang mga kamay, tumingin sila sa labas ng bintana, sa kinabukasan na naghihintay sa kanila sa ibaba. Ang mundo ay malawak at ang paglalakbay ay mahaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Sabi nila, ang mga pakpak daw ang nagbibigay sa atin ng kalayaan, bulong ni Marco sa kanyang asawa. Pero ikaw ang nagsilbing langit ko. Hinalikan niya si Isabela. At sa wakas, kasama ka. Dagdag niya, natuto na tayong lumipad. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Marco at Isabela. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig mula sa unang kabanata hanggang sa ating pagtatapos. Naramdaman ko ang inyong mainit na suporta at yun po ang nagbigay sa akin ng lakas upang bigyang buhay ang bawat tagpo at damdamin. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Marco at Belle, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang kanilang mga pagdududa, pinagdalamhati ang kanilang mga kabiguan, at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Ito ay isang kwentong isinulat hindi lamang ng aking mga kamay, kundi ng aking puso. Sana po, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa yaman o katayuan sa buhay, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at sa busilak ng kanyang kalooban. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. At ito ay isang testamento na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, laging may pag-asang naghihintay, lalo na kung haharapin natin ito ng may pag-ibig. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Ang inyong pakikinig ang siyang kaluluwa ng bawat kwentong aking isinasalaysay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Marco at Isabela? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais ko pong marinig ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig PH.